Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs 2.0. Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa mga Tower Kids natin and syempre sa Itbulaga. So, i-recall lang natin yung nangyari po kanina. So, nakakagulat lang yung ginawa po ng TVJ Production sa birthday celebration nitong si Raisa May Dizon. And syempre, yung mga Tower Kids, grabe yung mga regalo kay Raisa May Dizon, And isa na po dito itong neregalo ng isang Maine Mendoza na bag na nagkakahalaga lang naman ng 127,000 pesos. Grabe, 'di ba? Napakagalante po ng isang Maine Mendoza sa mga mahal niya, nakapamilya, mga Dabber Cards, katrabaho. So, ganyan po talaga si Maine Mendoza sa mga kaibigan niya. Mapagbigay, mapagmahal, and syempre, galante. Samantalang talakayin naman natin itong naging post nitong si Ted Tape Everyday Defenders. Linawin ko lang ang tungkol sa pinost niya. Okay? Kasi pinalalabas niya na nagbagsak presyo talaga ang Itbulaga ng ads rate nila. 'Di ba? Pinalalabas nila na 50,000 daw ang per 30 seconds ng Itbulaga. Diyan sila nagkakamali. So mamaya linawin natin yan. Ito muna, basahin ko lang sa inyo itong post nitong si Ted. Sabi niya, EAT bulagta sa It Showtime. Patuloy ang pamamayagpag ng It Showtime sa non-time slot ng GMA Network. Ito ay sa kabila ng mga issue at orchestrated attack na ibinabato laban sa main host na si Vice Ganda. Panalo daw sa ratings ang It Showtime na nakapagtala ng 9.1% kontra sa 3.7% ng EAT noong June 6, 2024. So, ipinagpipilitan po talaga nila na 9.1%. Yung mga na-curious lang yung taong yun. Yung 9.1% na yan, tingnan nyo naman yung ratings ngayon. Balik sa normal na ratings nila na 7-point-something%. Sabi pa dito, base ito sa AJB Nielsen, ang pinagkakatiwalaang survey firm ng advertisers dito sa Pilipinas. Pero nung nandirito po yung nabubuhay pa po yung tahanang pinakamasaya, hindi po sila nagbabase sa AJB Nielsen, itong mga tape defender na to. Kundi nagbabase po sila ay sa Kantar. Tapos ngayon, sasabihin ni Ted, sinasabi ni Ted na pinagkakatiwala ang survey firm daw ng mga advertisers dito sa Pilipinas. Pero nung nabubuhay pa yung tahanang pinakamasaya, never nilang ginagamit ang AJB Nielsen. Grabe kumabig ngayon si Ted, Sabi pa dito, pagdating sa online views naman ay tambak pa rin daw ang EAT dahil mahigit 300k views ang lamang ng It Showtime sa individual YouTube channel pa lamang daw ng mga ito. So ayaw niya talagang gamitin yung Itbulaga, napaka-bitter pa rin nila at ang ginagamit ay EAT daw, Susmiyo Marimar. Puntahan nyo yung real data ng bawat YouTube channel ng Itbulaga. Doon nyo makikita yung katotohanan. Sabi pa dito, maging sa mga advertisers ay talagang dapang-dapa daw ang programa ng TVJ dahil bukod sa mas maraming ads daw ng It Showtime ay milya-milya daw ang diferensya nila sa ads rate. So for your information, Ted, naka-82 ang ads ng Itbulaga kanina. 82, tapos nung nakaraan, tinalo ang It Showtime sa ads count. Kasi 104 lang yung sa It Showtime, yung sa Itbulaga 107. Tapos sinasabi mo dito, dapang-dapa daw ang TVJ dahil sa dami ng ads ng It Showtime. Saan mo nakuha yan? Sabi niya pa dito, ang It Showtime ay may 980,000 daw per 30 second na ad rate, samantalang nasa 50,000 lang daw per 30 second ang Itbulaga. Kung susumahin ay kailangan daw ng EAT ng 20 commercials na tag 30 second para matumbasan lamang daw ang kikitain ng isang commercial ng It Showtime. So mamaya ipapakita ko po dito kay Ted kung ilan ang ad
ads rate ng Itbulaga sa TV5. Isasampal natin sa kanya yung katotohanan. Sabi niya pa dito, bumababa hanggang 20,000 to 30,000 per 30 second ang ibang sponsors. Ganon daw kabagsak presyo ng rate nila ngayon. Ang new era daw ng Noontime TV ay nandito na. Ratings, online views at advertisement, lahat yan ay panalong-panalo daw ang It's Showtime at GMA Network. Kung hanggang kailan daw kakayani ng Media Quest at TVJ Production ang pag-produce ng E80, yan ang antabayanan daw. Tapos, makikita po ninyo dito sa inilagay nilang picture, E80 bulagta sa It's Showtime. Ad rate ng It's Showtime malayong-malayo daw sa E80. So, sa totoo lang, malayo po talaga yung ads rate dyan sa GMA. Nasa 900,000 talaga yan. Pero hindi 980, Ted, ha? Kasi eto, papakita ko sa iyo kung ilan yung ads rate ng Itbulaga sa TV5 para alam mo. Kasi pinapalabas mo na 50,000 lang per 30 second ang kinikita ng Itbulaga. Pinalalabas mo na dapang-dapa na ang kinikita ng Itbulaga. So, meron tayong kopya ng advertisement per TV program. So, sa Itbulaga, 450,000 po per ads. 450,000 per ads. Hindi po per 30 seconds. 50,000. No, grabe din. And ito, yung Itbulaga dati, yung dating tahan ng pinakamasaya nung nabubuhay pa. Ito yung per ads nila, 900,000. Ganyan po talaga yung rate dyan sa GMA Network, mataas kasi mataas din ang audience share nila. And itong It's Showtime sa GTV naman ay 650,000 yung payment for ads nila. O, 'di ba kita nyo, mas mataas talaga ang per ads sa GMA kasi nasa GMA sila. And itong TV5, 450,000 per ads. Hindi po 50,000. So, kawawa po ang mapapaniwala sa computation nitong si Ted, no? Talagang pinapalabas niya na kawawang-kawawa ang TVJ at ang Itbulaga sa ads. Grabe din. Samantalang pag-usapan naman natin itong tungkol sa dating host ng Itbulaga na kung saan ay inilipat po sa Star Magic PH. Binitawan na po siya, no, sa GMA. Parang dyan na po siya nag-sign ng kontrata. Sabi nga po dito, matapos pumirma ng kontrata bilang recording artist ng Star Music PH, si Jenel Mercado kasado na rin ang pagiging Star Music artist ni Alden Richards. So maraming nagtatanong bakit daw hindi na lang sa GMA Network ang mag-handle dito kay Alden Richards para sa mga music, no? Bakit daw Star Music PH pa po ito pinapirma ng GMA Network? So yan po yung katanungan ng ilan. And may nagsasabi pa nga na hindi na ba kayang i-handle itong bigating actor ng GMA kaya binigay na lang sa Star Music PH. So dahil dyan, meron pong ilang nagrereklamo na kapamilya na bakit daw mas inuna pa daw bigyan ng kontrata itong si Alden Richards kesa daw sa mga singer at produkto ng TNT, Idol PH, and The Boys. Yan po ang katanungan nila ngayon. Kayo po ba, sa tingin ninyo, bakit kaya si Alden ay inilipat sa Star Music PH? So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay.